Humalakak ng mapang-uyam ang asawa ko. Hindi mahalaga ang opinyon mo. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang mga magulang sa aming tahanan nang walang pahintulot ko. Ngumiti ako. Sige lang. Makalipas ang 2 araw, nakatitig siya sa isang legal na dokumento, namumutla ang kanyang mukha. Pagkatapos ay sumigaw siya, "Hindi, imposible yan. Hindi ko kailanman naisip na ang pagsasama namin ay magsisimulang gumuho dahil lang sa isang set ng mga maleta." Kung babalikan ngayon, nakikita ko na ang mga babala ay naroon na sa loob ng maraming taon, nakakalat sa mga ordinaryong sandali na parang mga mumo ng tinapay na pinili kong huwag sundan. Sa panahong iyon gayunpaman, ang buhay ay tila matatag, nahuhulaan, ligtas. Ang pangalan ko ay Clara de la Cruz. Ako ay 38 taong gulang, at hanggang kamakailan lang, naniwala akong masaya ang aking pag-aasawa. Nakatira kami ni Jomar sa isang tahimik na subdivision sa labas ng Metro Manila, sa may bandang Antipolo. Ang mga bahay ay hindi marangya, pero maayos ang pagkakapuri. May mga tabas na damuhan, ihawan sa likod bahay, at mga kapitbahay na kumakaway mula sa kabilang kalsada. Ito yung tipo ng lugar kung saan ang mga tao ay nanghihiram pa rin ng hagdan sa isa't isa at naaalala ang pangalan ng aso mo. Nagtrabaho ako bilang project manager para sa isang software company. Maayos ang sweldo sa trabaho, ngunit nangangailangan ito ng mahabang oras at maingat na atensyon sa detalye. Si Jomar naman ay nasa medical equipment sales. Siya ay kaakit-akit, palakaibigan, at likas na mapanghikayat. Ang mga katangiang iyon ang umakit sa akin noong una kaming nagkakilala sa loob ng mahabang panahon. Iyon din ang mga dahilan kung bakit ko pinagpapaumanhin ang kanyang mga kapintasan. 9 na kaming kasal. Ang 9 ay mahabang panahon para bumuo ng mga gawi. Sapat na katagalan para palampasin ang mga bagay-bagay. Sapat na katagalan para gawing normal ang pag-uugali na ikagugulat mo sa simula. Noong nagde-date pa lang kami, tinatanong dati ni Jomar ang opinyon ko sa lahat ng bagay. Mga restaurant, bakasyon, kasangkapan, desisyon sa pananalapi. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang mga pag-uusap na iyon. Sa halip na magtanong, nagsimula siyang magbigay alam lang. Sa halip na makipagtalakayan, nagsimula siyang magdesisyon. Sa una, ang mga pagbabago ay banayad. Pagkatapos ay naging routine na ang mga ito. Pagsapit ng aming 9 na taon ng pagsasama, madalas ay pakiramdam ko ay hindi na ako kapareha kundi isang empleyado na tumatanggap ng mga update mula sa management. Ang kakaibang bagay ay hindi ko ito lubusang nakilala habang nangyayari ito. Karamihan sa mga tao ay hindi. Ang kontrol ay bihirang dumating ng sabay-sabay. Dumarating ito ng dahan-dahan na nakabalot sa pamilyaridad. Isang Sabado ng umaga sa unang bahagi ng tag-init, umiinom ako ng kape sa aming beranda sa likod nang lumabas si Jomar dala ang kanyang telepono. Ang kanyang ekspresyon ay nagsasabi na sa akin na may gusto siya. "Ano yon?" tanong ko. Umupo siya. Nahihirapan ang mga magulang ko. Napabuntong hininga ako sa loob ko. Ilang buwan na kaming nagkakaroon ng mga bersyon ng pag-uusap na ito. Ang kanyang mga magulang, sina Lolo Kiko at Lola Elena, ay nakatira sa Davao. Retirado na si Lolo Kiko, ilang taon na ang nakalilipas. Si Lola Elena ay nagtatrabaho ng part-time sa isang gift shop. Hindi sila mayaman, pero hindi rin sila naghihirap tulad ng sinasabi ni Jomar. "Anong nangyari ngayon?" tanong ko. Hinaplos ni Jomar ang kanyang noo ng madamdamin. Tumaas na naman daw ang upa. Tumango ako. Nakakalungkot yan. Hindi nila pwedeng ipagpatuloy ang ganyan. Naghintay ako. Heto na. Ang totoong usapan. "Anong iminumungkahi mo?" Sumandal paharap si Jomar. Sa tingin ko dapat silang lumipat dito. Muntik na akong matawa dahil akala ko nagbibiro siya. Nang mapagtanto kong hindi, ibinaba ko ang aking tasa ng kape. Lumipat dito ng permanente. "Oo, Jomar. Napakalaking desisyon yan. Magulang ko sila. Alam ko yon. E di anong problema? Ang problema ay hindi ang kanyang mga magulang. Ang problema ay hindi sapat ang laki ng bahay namin para komportableng tirahan ng 4 na matatanda magpakailanman. Ang problema ay may ugali si Lola Elena na punahin ang bawat babaeng nakikilala niya. Ang problema ay tinatrato ni Lolo Kiko ang bawat kwarto na parang pag-aari niya. Ang problema ay hindi nagtatanong si Jomar. Nagbebenta siya. At sa tuwing nagsisimulang magbenta si Jomar, nakapagdesisyon na siya. Handa akong tumulong sa kanila pinansyal,
Maingat kong sinabi. Nanigas ang panga niya. Hindi nila gusto ng limos. Hindi ako nagsasalita tungkol sa limos. Kailangan nila ng pamilya. Tumingin ako sa kanya. At ano ang kailangan natin? Hindi siya sumagot. Ang katahimikang iyon ay nanatili sa akin. Isang linggo ang lumipas. Bumisita ang kanyang mga magulang. Opisyal na maikling biyahe lang yon. Pero sa totoo lang, ginugol nila ang buong katapusan ng linggo sa pagsusuri sa bahay. Binuksan ni Lola Elena ang mga cabinet, ininspeksyon ni Lolo Kiko ang garahe. Tinalakay nila ang mga posibleng ayos ng kasangkapan na parang tumitingin sila ng mga real estate listing. Pagsapit ng linggo ng gabi, mabigat ang pakiramdam ng sikmura ko. Pagkaalis nila, sinubukan kong makipag-usap ulit. Napansin mo ba ang mga magulang mo na nagsasalita tungkol sa bahay na parang nakatira na sila dito? Halos hindi tumingala si Jomar mula sa kanyang telepono. Nag-iimahinasyon ka lang. Hindi nakikipag-usap lang sila. Alam ko ang totoo, pero pakiramdam ko ay walang saysay ang makipagtalo. Pagkatapos ay dumating ang hapunan na nagpabago sa lahat. Martes ng gabi yon. Walang espesyal. Adobong manok. Sinangag. Isang laro ng basketball na mahinang tumutugtog sa telebisyon. Ang uri ng ordinaryong gabi na walang nakakaalala hanggang sa may mangyaring hindi malilimutan. Tumikhim si Jomar. Lilipat na rito ang mga magulang ko. Kumurap ako. Ano? Darating sila dito sa Sabado? Nakatitig ako sa kanya. Hindi agad rumehistro ang mga salita sa una. Anong ibig mong sabihin darating sila dito sa Sabado? Ibig kong sabihin lilipat na sila. Naghintay ako ng paliwanag. Hindi ito dumating kailanman. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagkain. Nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Jomar, hindi tayo pumayag dito. Nagkibit balikat siya. Hindi natin kailangan. Biglang pakiramdam ko ay lumiit ang kwarto. Ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Sa wakas, ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay hindi galit. Mas madali sana iyon. Mukha siyang naaaliw. Superior. Para bang isang lalaking nagpapaliwanag ng isang bagay na halata sa isang bata. Pagkatapos ay sinabi niya ang pangungusap na hindi ko kailanman makakalimutan. Hindi mahalaga ang opinyon mo. Ang mga salita ay tumama ng mas malakas kaysa sa isang sampal. Sa loob ng ilang segundo, hindi ako makapagsalita. 9 na taon. 9 na taon na pagsasama. At sa paanuman, ang aming kasal ay nasira hanggang sa puntong ito. Tumingin ako sa kanya sa kabilang ibayo ng mesa. Talagang naniwala siya sa sinasabi niya. Iyon ang pinakamasamang bahagi. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi, walang hiya, katiyakan lang. Inaasahan ko ang sarili ko na sumigaw. Inaasahan ko ang mga luha. Sa halip, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Ang uri na lumilitaw kapag ang isang bagay ay sa wakas ay nagiging imposible ng itanggi. Ngumiti ako. Sige. Mukhang nagulat si Jomar. Siguro inaasahan niya ang isang away. Siguro gusto niya ng isa. Sa halip, tumayo ako, dinala ang plato ko sa lababo, at umakyat sa itaas. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog, hindi dahil galit ako, kundi dahil nag-iisip ako, nagre-repaso, nagkokonekta ng mga taon ng pag-uusap, mga taon ng kompromiso, mga taon ng pagbibigay sa isang tao ng benepisyo, ng pagdududa. Bandang hating gabi, bumangon ako at pumasok sa aking home office. Binuksan ko ang isang folder sa loob ng aking filing cabinet. Sa loob ay mga dokumentong hindi ko tiningnan sa loob ng maraming taon. Mga record ng ari-arian, papeles ng mortgage, mga legal na record. Tahimik akong umupo sa ilalim ng lampara sa mesa. Pagkatapos ay tumawag ako sa telepono. Kinabukasan ng umaga, sa oras ng aking tanghalian, nakipagkita ako sa isang family attorney na nagngangalang Attorney Liza Mendoza. Maingat niyang sinuri ang mga dokumento. Makalipas ang ilang minuto, tumingin siya sa akin. Ginang de la Cruz, para lang kumpirmahin, tumango ako. Inayos ni Attorney Mendoza ang kanyang salamin. Ang bahay na ito ay binili bago ang inyong kasal. Oo. At tanging pangalan mo lang ang nasa titulo. Tama yon. Sumandal siya sa kanyang upuan. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw. Pagkatapos ay itinanong niya ang tanong na nagpabago sa lahat. Kaya sabihin mo sa akin, Clara, ano ba talaga ang gusto mong gawin sunod?
Hindi ako minadali ni Attorney Liza Mendoza. Iyon ang unang bagay na napansin ko sa kanya. Karamihan sa mga tao ay nakakarinig ng isang kwento, agad na bumubuo ng opinyon at nagsisimulang mag-alok ng payo. Nakinig lang si Attorney Mendoza. Nakaupo siya sa tapat ko sa kanyang opisina sa Ortigas. Isang legal pad ang nakapatong sa kanyang mesa, habang ipinapaliwanag ko ang 9 na taon ng pag-aasawa sa loob ng wala pang isang oras. Nang sa wakas ay tumigil ako sa pagsasalita, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay. Gusto mo bang iligtas ang kasal? Ang tanong ay nakakagulat sa akin. Hindi dahil ito ay hindi makatwiran, kundi dahil napagtanto kong hindi ko alam. 1 taon bago nito, sasagot ako ng oo, nang walang pag-aalinlangan. 6 na buwan bago nito, malamang oo. Nang hapong iyon gayunpaman, natagpuan ko ang sarili ko na nakatitig sa bintana ng kanyang opisina sa trapiko sa ibaba. Hindi ko na alam, tumango si Attorney Mendoza. Kung gayon, huwag kang gumawa ng anumang emosyonal na desisyon ngayon. Pinahahalagahan ko ang sagot na iyon. Hindi niya itinutulak ang diborsyo. Hindi niya itinutulak ang pakikipagkasundo. Itinutulak niya ang kalinawan. Mag-focus tayo sa mga katotohanan. Sabi niya, ang bahay ay sa iyo. Sa legal na aspeto, direkta yan. Ang mas malaking tanong ay kung ang pag-uugali ng asawa mo ay bahagi ng isang pattern o pansamantalang pagkawala ng tamang pag-iisip. Muntik na akong matawa. Isang pansamantalang pagkawala. Kung sana ay ganoon lang kasimple. Sa sumunod na ilang araw, nagsimula akong magbigay ng masusing pansin kaysa sa ginawa ko sa loob ng maraming taon. Ang natuklasan ko ay masakit, ngunit nakapagbibigay linaw din ito. Dumating ang Sabado, gayon din ang mga magulang ni Jomar. Isang rental truck ang pumasok sa driveway ilang sandali pagkatapos ng 9:00 ng umaga. Ang dami ng kasangkapan ay agad na ikinaalarma ko. Hindi ito bisita. Hindi ito panahon ng pagsubok. Hindi rin ito pang matagalang pananatili. Ito ay paglipat ng tirahan. Tumalon si Jomar mula sa truck na mukhang masayahin. Sumunod si Lolo Kiko. Pagkatapos si Lola Elena. Pagdating ng oras na nagsimula silang magbaba ng mga aparador, side tables, at 12 ng mga kahon ng imbakan, wala nang nagpapanggap pa. Pumasok si Lola Elena sa pintuan sa harap na may dalang 2 nakapadrong litrato. Sumulyap siya sa paligid ng sala. Sa tingin ko ay magiging kaaya-aya ang mga ito sa ibabaw ng fireplace. Hindi yung magiging maayos ba ito tingnan. Hindi yung ano sa tingin mo? Isang pahayag, isang pagpapalagay, isang deklarasyon. Pinanood ko siyang isabit ang isa sa mga frame sa may chimenea. Walang sinabi si Jomar. Gayun din si Lolo Kiko. Sa loob ng 3 oras, ang bahay ay hindi na pakiramdam na akin. Kinuha ni Lolo Kiko ang garahe. Inayos ulit ni Lola Elena ang kusina. Umakto si Jomar na parang ang lahat ay perpektong normal. Sa hapunan ng gabing iyon, pinuna ni Lola Elena ang aking mga gamit sa pagluluto. Kinabukasan ng umaga, pinuna niya ang aking pamimili ng grocery. Pagsapit ng Lunes, pinupunan na niya ang paraan ng pagtitiklop ko ng mga tuwalya. Bawat komento ay nakabalot sa isang ngiti. Bawat insulto ay nakatago bilang payo. Clara, iha, hindi talaga ganyan ang ginagawa ng karamihan sa mga asawang babae. O kaya, ang henerasyon ko ay mas ipinagmamalaki ang pagiging homemaker. O kaya, ang personal kong paborito. Palaging nararapat kay Jomar ang isang taong mas tradisyonal. Hindi ako kailanman ipinagtanggol ni Jomar, kahit minsan. Sa halip, tumawa lang siya. Minsan, sumasang-ayon pa siya. Sana masabi kong, hinarap ko sila kaagad. Ang katotohanan ay mas komplikado. Bahagi ng akin ay umaasa pa rin na bubuti ang mga bagay. Bahagi ng akin ay naniniwala pa rin na sa bandang huli ay makikilala ni Jomar kung gaano ka-inappropriate ang lahat ng ito. Pagkatapos ay nangyari ang Martes. Umuwi ako galing trabaho bandang alas. Asis si Sapanta. Sa sandaling tumapak ako sa pintuan sa harap, alam kong may mali. Iba ang itsura ng sala. Nawawala ang ilang mga dekorasyon. Isang estante ng libro ang nailipat. Isang lampara na mahal ko ang nawawala. Natagpuan ko si Lola Elena sa silid kainan. Nasaan ang lampara ko? Tanong ko. Oh, inilagay ko sa imbakan. Nakatitig ako sa kanya. Ginawa mo ang Ngumiti siya. Mas maayos ang daloy ng kwarto sa ganitong paraan.
Sa loob ng isang segundo, talagang naisip kong mali ang dinig ko sa kanya. Inilagay mo ang mga kasangkapan ko sa imbakan. Ilang bagay lang. Tumingin ako sa paligid. Ang silid kainan ngayon ay kahawig na ng isang showroom para sa personal na panlasa ni Lola Elena. Ang mga kasangkapan ko, ang bahay ko, ang mga desisyon niya. Lumingon ako kay Jomar, kakarating lang niya galing sa garahe. Alam mo ba ang tungkol dito? Sumulyap siya sa paligid ng kaswal, mukhang maayos. Yun lang yon. Mukhang maayos. Walang talakayan. Walang paghingi ng tawad. Walang pagkilala na may nag-ayos ng bahay ko. Nang walang pahintulot, ng gabing iyon, tumigil ako sa pag-asa. Hindi madula, hindi sabay-sabay. Ngunit may kung ano sa loob ko ang nagbago. Ang ilusyon ay nabasag, at kapag nakita na ng isang tao ang katotohanan ng malinaw, mahirap na itong hindi makita. Pagkalipas ng ilang araw, isa pang piraso ng puzzle ang lumitaw nang hindi sinasadya. Iniwan ni Jomar ang kanyang tablet na nagcha-charge sa counter sa kusina. Hindi ako nangingialam. Hindi ako naghahanap ng ebidensya. Sa katunayan, nagkakarga ako ng hugasin sa dishwasher nang umilaw ang screen. Isang notification ng mensahe ang lumitaw. Karaniwan. Babalewalain ko ito. Ngunit isang linya ang nakatawag ng pansin ko. Malapit na. Hindi na natin kailangang magtago pa. Nanigas ako. Nawala ang mensahe bago ko mabasa ang iba pa. Sa loob ng halos isang minuto, nakatayo ako doon na nakatitig sa madilim na screen. Kumabog ang dibdib ko. Siguro inosente ito. Siguro mali ang pagkakaintindi ko. Siguro numero. Sa kaibuturan. Alam ko na. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ang lahat, naupo akong mag-isa sa sala. Tahimik ang bahay. Sa labas, ang ulan ay marahang tumatapik sa mga bintana. Paulit-ulit kong pinapatugtog ang mensaheng iyon sa isip ko. Malapit na, hindi na natin kailangang magtago pa. Bandang alas 11:11 taito, nakatulog si Jomar. Bandang hating gabi, tahimik akong naglakad pababa. Nagcha-charge pa rin ang tablet. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ito. Ang natuklasan ko ay nagpabago sa lahat. Ang mga mensahe ay umaabot pabalik ng halos isang taon. Ang pangalan niya ay Camille, 32 taong gulang, marketing consultant, hiwalay sa asawa, nakatira sa kabilang ibayo ng bayan. Sa una, ang mga pag-uusap ay mapaglaro, pagkatapos ay matalik, pagkatapos ay hindi mapag-aalinlangan ng romantiko. Walang kalabuan, walang puwang para sa pagtanggi. Hindi nagkakaroon ng emosyonal na affair si Jomar. Nagkakaroon siya ng buong relasyon. Kumirot ang sikmura ko habang nag-i-scroll ako. Mga reserbasyon sa hotel, mga larawan, mga weekend trip na nagbabalat kayo bilang mga kumperensya sa trabaho, mga kasinungalingan na nakapatong sa mga kasinungalingan, ngunit ang pinakamasamang mensahe ay hindi tungkol sa pag-ibig. Hindi ito tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa akin. Isang mensahe mula kay Camille ang mababasa. Sigurado ka bang aalis siya? Sumagot si Jomar. Palagi niyang iniiwasan ang gulo. Kapag nakapag-ayos na ang mga magulang ko, magsasawa rin siya at kusa siyang aalis. Tumigil ako sa paghinga. Isang pangalawang mensahe ang lumitaw makalipas ang ilang araw. Pagkatapos ay maaari na nating simulan ang ating buhay ng magkasama, sagot ni Jomar. Eksakto. Bigyan lang ng panahon. Nanlamig ako, hindi galit, malamig. Dahil biglang nagkaroon ng katuturan ang lahat. Ang paglipat, ang panggigipit, ang kawalan ng respeto, ang unti-unting pagkasira ng mga hangganan. Hindi ito kapabayaan. Ito ay diskarte. Pagkatapos ay may nakita akong mas malala pa. Isang group text. Jomar, Lolo Kiko, Lola Elena. Bumilis ang pulso ko. Ang pag-uusap ay umaabot pabalik ng ilang buwan. Alam ng kanyang mga magulang. Hindi lang alam. Sinuportahan nila ito. Talagang isinulat ni Lola Elena. Kapag umalis na si Clara, pwede nang lumipat si Camille at tumigil sa pakikipagtagpo ng patago. Nakatitig ako sa screen ng paulit-ulit, binabasa ang pangungusap ng paulit-ulit. 3 tao, 3 matatanda, na nagpaplano ng pagkasira ng aking kasal sa loob mismo ng aking sariling tahanan. Alas, 1:00 ng madaling araw. Isinara ko ang tablet. Pagkatapos ay tahimik akong umupo sa dilim. Inaasahan ko ang mga luha. Sa halip,
Nakaramdam ako ng kalmado. Ang kalmado na dumarating kapag ang kawalan ng katiyakan ay sa wakas ay nawawala. Pagsapit ng alas, 8 ng sumunod na umaga, bumalik ako sa opisina ni Attorney Liza Mendoza. Nakinig siyang mabuti habang inilalahad ko ang mga screenshot, mensahe, at email. Nang matapos ako, mukha siyang talagang humanga. Dinokumento mo ang lahat. Tumango ako. Bahagyang ngumiti si Attorney Mendoza. Mabuti. Pagkatapos ay nagbukas siya ng isang folder. Sa loob ay mga dokumentong inihanda na niya, mga papeles sa diborsyo, mga record ng ari-arian, formal na abiso, lahat ay nakaayos, nang may profesional na katumpakan. Inilipat niya ang folder sa ibabaw ng mesa. Ang bahay ay nananatiling iyong hiwalay na pag-aari. Tumingin ako sa ibaba. Ang pangalan ko ay lumitaw sa bawat nauugnay na dokumento. Akin lang, patuloy ni Attorney Mendoza. Clara, kung handa ka na, maaari tayong mag-file kaagad. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, marahil taon, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi inaasahan. Hindi galit, hindi kalungkutan, kontrol. Kinuha ko ang pluma at pumirma. Ang umagang natanggap ni Jomar ang mga papeles ay nagsimula tulad ng bawat ibang umaga. Iyon ang magandang bagay tungkol sa mga kahihinatnan. Bihira nilang ipahayag ang kanilang sarili. Dumarating lang sila. Nagsimula ang Miyerkules na may kape na niluluto sa kusina. Si Lolo Kiko ay nanonood ng balita sa cable sa sala, at si Lola Elena ay pumupuna sa isang tao sa telebisyon bago mag-alas, 8 ng umaga. Bumaba si Jomar na nakasuot ng asul na dress shirt, at nagche-check ng mga email sa kanyang telepono. Walang nakakaalam na magbabago na ang kanilang buhay. Higit sa lahat si Jomar. Nakatayo ako sa counter sa kusina, na naghahalo ng cream sa aking kape, habang muling inaayos ni Lola Elena ang mga gamit sa loob ng isang kabinet sa pakiramdam na ikasandaang pagkakataon na. Clara, sabi niya ng kaswal. Iniisip ko, muntik na akong matawa. Ang pangungusap na iyon ay naging isang banta. Oh, dapat siguro nating gawing guest room ang opisina mo. Tumingala ako. Opisina ko? Aba, oo. Ngumiti siya na parang tinatalakay ang panahon. Kailangan ni Lolo Kiko ng tahimik na lugar para sa kanyang mga libangan. Sa loob ng isang sandali, walang nagsalita. Pagkatapos ay tumango si Jomar. May katuturan yan. Siyempre naman, lahat ay may katuturan kapag nakikinabang sila. Humigop ako ng kape. Interesanteng ideya. Halos hindi tumingala si Jomar. Aalamin natin yan. Tayo. Ang salita ay nakakairita sa akin nang higit pa sa nararapat dahil bawat desisyon kamakailan ay tila nagsasangkot ng isang mahiwagang tayo na hindi kailanman aktwal na kasama ako. Alas, 6:70, tumunog ang doorbell. Sinagot ito ni Lolo Kiko. Ilang sandali pa, pumasok siya sa kusina na may hawak na malaking certified envelope. Jomar, sabi niya, para sa'yo ito. Mukhang bahagyang naiinis si Jomar. Malamang na inaasahan ang isa pang abiso sa insurance o dokumento sa trabaho. Pinirmahan niya ang resibo, binuksan ang sobre, pagkatapos ay sumimangot. Pinanood ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Pagkalito, kuryosidad, pag-aalala, pagkatapos ay iba pa, mas malalim, mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata sa mga pahina. Pabalik sa unang pahina, pagkatapos ay pasulong muli. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ano ito? Walang sumagot. Tumayo si Lola Elena. Anong nangyari? Patuloy na nagbasa si Jomar. Ang katahimikan ay tumagal, nang sapat para maging hindi komportable ang lahat. Pagkatapos bigla, itinulak niya ng malakas ang kanyang upuan paurong. Ano ang ibig sabihin nito? Lumapit si Lola Elena. Tumayo si Lolo Kiko. Tumingin si Jomar ng direkta sa akin. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, ang kanyang kumpiyansa ay tila nayanig. Ano ang ginawa mo? Maingat kong ibinaba ang aking tasa ng kape. Ano ang sinasabi diyan? Nakatitig siya sa akin. Pagkatapos sa mga dokumento, pagkatapos ay bumalik sa akin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang silid ay pakiramdam na ganap na tahimik. At pagkatapos ay nangyari ito, ang sandali mula sa simula ng kwentong ito. Ang sandali na nabuhay sa aking imahinasyon, mula noong pinirmahan ko ang mga papeles na iyon, basag ang boses ni Jomar. Hindi. Binuklat niya ang mga dokumento. Hindi. Naging hindi pantay ang kanyang paghinga.
Pagkatapos ay sumigaw siya. Hindi. Imposible yan. Hinablot ni Lola Elena ang mga papeles. Ano ito? Mukhang talagang nagpanik si Jomar. Hindi galit. Nagpanik. Mahalaga ang pagkakaiba. Dahil ang galit ay nagmumula sa paniniwalang ikaw pa rin ang may kontrol. Ang panik ay nagmumula sa pagkaunawa, na hindi na. Binasa ni Lola Elena ang unang pahina. Pinanood ko ang kanyang kumpiyansa na naglaho halos agad-agad. Diborsyo. Maliit ang boses niya, nalilito. Pagkatapos ay inilipat niya ang isa pang pahina at isa pa hanggang sa maabot niya ang dokumentasyon ng ari-arian. Ano ang ibig sabihin nito? Inihanda ni Attorney Mendoza ang lahat ng metikuloso. Ang mga dokumento ay malinaw, simple, hindi maikakaila. Ang bahay ay binili ilang taon bago ang aking kasal. Ang titulo ay naglista lamang ng isang may-ari, Clara de la Cruz. Ako, walang kalabuan, walang butas, walang hindi pagkakaunawaan. Inayos ni Lolo Kiko ang kanyang salamin at kinuha ang mga papeles. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Ang silid ay pakiramdam na nagyelo. Sa wakas, tumingala si Jomar. Hindi ito tama. Tama yan. Hindi. Umiling siya. Kasal tayo. Oo, ibig sabihin yan ay bahay natin ito. Sinalubong ko ang kanyang mga mata. Hindi. Hindi ibig sabihin yan. Ang katahimikan pagkatapos ay nakakabingi. Mukhang natulala si Jomar na parang isang batas ng pisika ang biglang tumigil sa paggana. Pero ilang taon na akong nakatira dito. Alam ko, pero nagbayad ako ng mga bayarin. Alam ko, pero ipinalagay mo ang pagmamay-ari. Bumuka ang bibig niya, sumara, bumuka ulit. Walang lumabas dahil walang argumento, mga pagpapalagay lang. Mapanganib na mga pagpapalagay. Ang uri na ginagawa ng mga tao kapag napagkakamalan nila ang kabaitan bilang kahinaan. Si Lola Elena ang unang nakabawi. Palagi naman. Ito ay malupit. Halos hinangaan ko ang lakas ng loob. Malupit. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila, pagkatapos ng ilang buwan ng manipulasyon, pagkatapos tulungan si Jomar na magplano ng hinaharap kasama ang ibang babae. Malupit. Ipinagkrus ko ang aking mga braso. Hindi. Ang malupit ay ang paglipat sa tahanan ng isang tao habang nagpaplanong paalisin sila. Tumahimik muli ang kwarto. Tumingin ulit ang ulo ni Jomar sa akin. Ano ang pinagsasabi mo? Sa isang maikling sandali, nakita ko ang tunay na takot. Hindi dahil hindi niya naintindihan, kundi dahil alam niya mismo kung ano ang ibig kong sabihin. Naglakad ako sa counter. Kinuha ang aking telepono, nagbukas ng isang folder, pagkatapos ay inilagay ito sa harap niya. Mga screenshot, mensahe, email, ebidensya, mga buwan ng ebidensya, nawala ang dugo sa kanyang mukha sa sandaling muli. Tumingin si Lola Elena sa kanyang balikat. Pagkatapos ay agad na umupo. Nakatitig si Lolo Kiko sa sahig. Walang tumanggi sa anuman. Walang nakagawa. Ang mga mensahe ay nagsalita para sa kanilang sarili. Tahimik na nag-scroll si Jomar. Ang pakikipagrelasyon, ang mga plano, ang mga talakayan, ang mga pagpapalagay na aalis ako sa bandang huli. Bawat pangit na detalye ay dokumentado, napanatili, naghihintay. Sa wakas, tumingala si Jomar. Tiningnan mo ang mga mensahe ko. Ang tanong ay sobrang katawa-tawa, muntik na akong matawa. Hindi dahil nakakatawa ito, kundi dahil ibinunyag nito ng eksakto kung nasaan ang kanyang isip. Hindi sa pagtataksil, hindi sa pagsasabwatan, kundi sa pagkahuli. Binalaan ako ni Attorney Mendoza tungkol doon. Ang ilang mga tao ay hindi nagsisisi sa kanilang ginawa. Pinagsisisihan nila ang pagkawala ng kalamangan. Tumingin ako sa kanya ng mahinahon. Nagpaplano ka ng hinaharap kasama ang ibang babae. Hinaplos ni Jomar ang kanyang mukha. Hindi ganoon. Yon. Isang klasikong tugon. Mahuhulaan. Walang kahulugan. Tumango ako sa mga screenshot. Eksaktong ganoon yon. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Pagkatapos ay sinubukan ni Jomar ang ibang diskarte. Ang paghingi ng tawad o hindi bababa sa maagang bersyon ng isa. Clara, lumambot ang boses niya. Kaya nating ayusin ito. Nakatitig ako sa kanya. Ang parehong lalaki na nagsabi sa akin na hindi mahalaga ang opinyon ko. Ang parehong lalaki na naglipat ng kanyang mga magulang sa aking bahay nang walang pahintulot
Ang parehong lalaki na gumugol ng ilang buwan sa pagpaplano ng buhay kasama ang iba. Ngayon gusto niya ng teamwork. Interesante. Ano ba talaga ang aayusin natin? Mukha siyang desperado. Isang mabatong yugto. Isang mabatong yugto. Hindi ko mapigilan. Tumawa ako. Hindi malakas, hindi malupit, tapat lang. Dahil ang pagbabawas ng pagtataksil, manipulasyon, at entitlement sa isang mabatong yugto ay halos kahanga-hanga. Biglang tumayo si Lola Elena. Nagkamali si Jomar. Lumingon ako sa kanya at tinulungan mo siya. Nanigas siya. Nanatiling tahimik si Lolo Kiko. Sa unang pagkakataon mula nang lumipat sila, mukha siyang nahihiya, marahil ay nahihiya pa nga. Ang realisasyon ay tila tumitimo sa kanilang lahat ng sabay-sabay. Hindi na ito isang hindi pagkakasundo ng pamilya. Ito ay realidad, legal na realidad, pinansyal na realidad, kahihinatnan na realidad. Ang uri na walang sinuman ang makikipagtalo. Pagsapit ng tanghali, tumunog ang telepono ko. Attorney Mendoza. Sagot ko sa speakerphone. Matagumpay bang naihatid ang lahat? Tanong niya. Oo, mabuti. Pagkatapos ay pinuno ng kanyang propesyonal na boses ang silid. Mahinahon niyang ipinaliwanag ang katayuan ng pag-file, mga karapatan sa ari-arian, at mga susunod na legal na hakbang. Bawat pangungusap ay naghigpit sa mga pader sa paligid ng mga pagpapalagay ni Jomar. Bawat katotohanan ay nag-alis ng isa pang ruta ng pagtakas. Nang matapos ang tawag, walang nagsalita. Iba ang pakiramdam ng bahay, mas magaan, sa paanuman, na parang isang bagyo ang sa wakas ay humupa. Nakaupo si Jomar sa mesa, nakatitig sa mga dokumento. Ang parehong mga dokumento na sumira sa hinaharap na akala niya ay kontrolado niya. At sa unang pagkakataon mula nang dumating ang kanyang mga magulang, nakaramdam ako ng isang bagay na malapit sa kapayapaan. Hindi tagumpay, hindi pa, kundi ang simula nito. Ang kakaibang bagay tungkol sa panonood ng isang tao na mawalan ng kapangyarihan ay bihirang mangyari ito ng sabay-sabay. Sa mga pelikula, ang lahat ay gumuho sa isang madulang sandali. Sa totoong buhay, ang mga tao ay gumugugol ng mga araw sa pagsisikap na kumbinsihin ang kanilang sarili na walang nagbago. Ginugol ni Jomar ang sumunod na linggo sa paggawa ng eksaktong ganoon. Sa una, umakto siya na parang ang paghahain ng diborsyo ay isang uri ng hindi pagkakaunawaan, isang pagkakamali sa papeles, isang pansamantalang emosyonal na reaksyon, isang bagay na sa bandang huli ay mawawala kung babalewalain niya ito ng sapat na matagal. Pagsapit ng Huwebes ng umaga, sinusubukan na niyang makipag-ayos. Clara, pwede ba tayong mag-usap? Nakaupo ako sa mesa sa kusina na nagsusuri ng mga ulat sa trabaho bago ang isang virtual meeting. Tumingala ako. Nag-uusap tayo. Hinila niya ang isang upuan. Ibig kong sabihin, seryoso, muntik na akong ngumiti. Sa loob ng ilang buwan, binaliwala niya ang aking mga alalahanin, hindi pinansin ang aking mga opinyon, at tinrato ang aking mga hangganan bilang mga abala. Ngayon bigla, gusto niya ng seryosong pag-uusap. Nakakatawa kung paano iyon gumagana. Ano ang gusto mong sabihin? Pinagkiskis ni Jomar ang kanyang mga kamay. Nagkamali ako. Ayan na. Hindi isang pagkakamali. Mga pagkakamali, pangmaramihan. Gayunpaman, kahit noon, hindi niya magawang pangalanan ang mga ito, ang pagtataksil, ang manipulasyon, ang kawalan ng respeto. Ang mga salitang iyon ay hindi kailanman lumitaw. Sa halip, nagsalita siya sa malabong wika na nagpapanatili ng pananagutan na ligtas na hindi maabot. Pareho tayong nasa ilalim ng stress. Nakatitig ako sa kanya. Hindi, Jomar. Nakikipagrelasyon ka sa iba. Nanigas ang mukha niya. Hindi lang yan ang tungkol dito. Tumango ako. Tama ka. Hindi lang yan. Mukha siyang puno ng pag-asa. Pagkatapos ay nagpatuloy ako. Tungkol din ito sa pagsisinungaling, kawalan ng respeto sa akin, paglilipat ng mga tao sa aking tahanan ng walang pahintulot, at pagtatangkang pilitin akong umalis. Nawala ang pag-asa. Mabuti, ang pag-asa na binuo sa pagtanggi ay hindi pag-asa. Ito ay pag-iwas. Sa kabilang ibayo ng silid, nagpanggap si Lola Elena na hindi nakikinig habang nag-aayos ng mga drawer sa kusina. Nakatitig si Lolo Kiko sa isang tasa ng kape, ni isa sa kanila ay hindi sumabad. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Jomar. Pwede ba tayong kahit subukang mag-counseling?
Ang tanong ay maaaring nakaantig sa akin ilang buwan bago nito. Ngayon, ito ay tunog tulad ng isang tao na humihingi ng refund pagkatapos sirain ang produkto. Dapat iminungkahi mo ang counseling bago ka nagsimulang makipag-date sa iba. Tumingin siya sa malayo. Tapos na ang usapan. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, wala akong naramdamang pangangailangan na iligtas siya mula sa kakulangan sa ginhawa. Ang realisasyon na iyon ay ikinagulat ko. Hindi dahil malupit ito, kundi dahil malusog ito. Sa loob ng maraming taon, pinamahalaan ko ang emosyon ng lahat, ang mga pagkabigo ni Jomar, ang mga kritisismo ni Lola Elena, ang mga mood ni Lolo Kiko. Ako ang naging emosyonal na shock absorber para sa isang buong pamilya. At ngayon ay tapos na ako. Pagkalipas ng 3 araw, naghatid ang realidad ng panibagong dagok, isa na walang kinalaman sa akin. Umalis si Camille. Halos ipahayag ito ni Jomar. Nagsimula ang argumento sa driveway. Pabalik ako galing sa grocery store nang makarinig ako ng sigawan. Nakatayo si Jomar sa tabi ng kanyang sasakyan, ang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong subdivision. Pagkatapos ng lahat, huminto. Hindi patas yan. Isa pang paghinto, pagkatapos ay mas malakas. Kaya ganun na lang yon. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Hindi ko problema yan. Gayunpaman, pinatigil ako ng kanyang susunod na pangungusap. Alam mong madidiborsyo ako. Sumunod ang mahabang katahimikan. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Natapos ang tawag. Nakatayo siyang hindi gumagalaw ng ilang segundo. Talo. Hindi ko kailangan ng mga detalye. Naintindihan ko na. Nahulog ang loob ni Camille sa bersyon ni Jomar na umiiral sa kanyang mga kwento. Ang matagumpay na provider, ang magiging may-ari ng bahay, ang lalaking may kumpiyansa na nagtatayo ng bagong buhay, hindi ang aktwal na Jomar, ang lalaking nahaharap sa diborsyo, mga legal na gastusin, at pagkawala ng isang bahay na hindi niya kailanman pag-aari. Ang mga relasyon sa pantasya ay madalas na nahihirapan kapag dumating ang realidad. Ang isang ito ay hindi nakaligtas sa pagpapakilala. Nang gabing iyon, narinig ko ang isa pang pagtatalo. Ang isang ito ay nangyari sa loob. Mas malakas, mas sigurado, mas nagbubunyag. Sina Jomar at Lola Elena ay nasa guest room. Hindi masyadong makapal ang mga pader. Bakit siya aalis ngayon? Tanong ni Jomar. Tila bigo si Lola Elena. Siguro hindi siya ang inaakala mo. Tumawa ng mapait si Jomar. Seryoso. Pagkatapos ay dumating ang pangungusap na hindi nila namalayang naririnig ko. Ginawa natin ang lahat ng ito para sa wala. Sumunod ang katahimikan. Isang mahabang katahimikan. Nanatili ang mga salita. Ginawa natin ang lahat ng ito para sa wala. Hindi ako. Tayo. Ang alyansa ay sa wakas nagkakalamat na. Mabuti. Dahil ang mga alyansa na binuo sa pagiging makasarili ay bihirang makaligtas sa kabiguan. Ang sumunod na linggo ay nagdala ng panibagong kaganapan. Nilapitan ako ni Lolo Kiko ng mag-isa. Hindi pa iyon nangyari noon. Natagpuan niya akong nagdidilig ng mga bulaklak malapit sa beranda sa harap noong isang Sabado ng umaga. Mainit ang panahon. Tahimik ang subdivision. Sa loob ng isang sandali, nakatayo lang siya doon ng asiwa. Pagkatapos ay tumikhim siya. Clara. Tumingala ako. Oo. Inilipat niya ang kanyang bigat. Ang lalaki ay biglang mukhang mas matanda. Kaysa sa naaalala ko, mas maliit sa paanuman. May utang akong apology sa iyo. Hindi ko inaasahan yon. Hindi mula kay Lolo Kiko. Sa kanilang tatlo, siya ang palaging pinakatahimik. Ang tagasunod, ang tagamasid. Ang lalaking umiwas sa gulo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa iba na lumikha nito. Ibinaba ko ang pandilig. Okay. Mukha siyang nahihiya. May sinabi si Jomar sa amin. Naghintay ako. Sinabi niya na gusto mo nang umalis sa kasal. Interesante. Sinabi niya na wala kang pakialam sa bahay. Mas interesante. Sinabi niya na sa bandang huli ay aalis ka rin naman. Tahimik akong nakinig. Bumuntong hininga si Lolo Kiko. Dapat nagtanong ako. Oo, dapat nga. Pareho tayong dapat na pareho. Ibig sabihin siya at si Lola Elena, ang pag-amin ay mahalaga. Hindi dahil binura nito ang anuman, dahil kinilala nito ang realidad sa marahil sa unang pagkakataon. Mali ako, sabi niya. Pagkatapos ay naglakad siya palayo.
Walang mga dahilan, walang mga kahilingan, walang manipulasyon, pananagutan lang. Isang bihirang bagay, isang mahalagang bagay. Sa kasamaang palad, hindi pa handa si Lola Elena para sa pananagutan. Hindi pa. Makalipas ang dasang araw, corner niya ako sa kusina. Ang tono niya ay may matalim na gilid na nakilala ko ng husto. Sinira mo ang pamilyang ito. Muntik na akong matawa. Hindi dahil nakakatawa ito, kundi dahil ang akusasyon ay katawa-tawa. Hindi Lola Elena. Tumingin ako ng direkta sa kanya. Sinira ng anak mo ang kanyang kasal. Ipinag-krus niya ang kanyang mga braso. Pwede mo naman siyang patawarin. Bakit? Ang tanong ay ikinagulat niya. Malinaw na inaasahan niya ang isang depensa, isang paliwanag. Sa halip, naghintay lang ako. Bakit? Bakit ko dapat patawarin ang pagtataksil kaagad? Bakit ko dapat tanggapin ang mga kahihinatnan na nauukol sa ibang tao? Bakit ang pananagutan ay laging inaasahan mula sa biktima, ngunit opsyonal para sa iba? Hindi makasagot si Lola Elena dahil walang sagot, tanging entitlement lang. At ang entitlement ay mukhang mapanghikayat hanggang sa may magtanong dito na ipaliwanag ang sarili nito. 3 linggo pagkatapos ng paghahain ng diborsyo, sa wakas ay tinanggap ni Jomar ang hindi maiiwasan, hindi emosyonal, kundi legal. Sinuri ng kanyang abogado ang mga record ng ari-arian. Ang mga konklusyon ay kapareho ng kay Attorney Mendoza. Ang bahay ay hindi pag-aari ng mag-asawa. Walang magiging pag-angkin sa pagmamay-ari. Walang madulang pagbaliktad sa korte. Walang himala, mga katotohanan lang. Nang matanggap ni Jomar ang kumpirmasyon na iyon, may nagbago. Nawala ang galit. Nawala ang pakikipagtawaran. Kahit ang pagtanggi ay nawala. Ang natira ay pagsisisi, hilaw, nakikita, at huli na ang lahat. Isang gabi, natagpuan niya akong nakaupo sa beranda, sa likod na nanonood ng paglubog ng araw. Ang Sierra Madre ay nagliliwanag sa kalayuan. Ang hangin ay amoy bagong tabas na damo. Sa loob ng ilang sandali, ni isa sa amin ay hindi nagsalita. Pagkatapos ay umupo si Jomar. Talagang akala ko mananatili ka. Ang boses niya ay tunog pagod. Tumingin ako sa kanya. Alam ko. Tumawa siya ng mahina nang walang katatawanan. Akala ko mahal mo ako ng sobra para umalis. Ayan na. Ang katotohanan ay hindi nakatago sa likod ng mga dahilan. Hindi nakabalot sa matalinong wika. Katotohanan lang. Napagkamalan niya ang pag-ibig bilang pahintulot, pasensya bilang kahinaan, katapatan bilang pagsuko, at ngayon ay nagsisimula na siyang maunawaan ang pagkakaiba. Nauna nang umalis ang mga magulang ni Jomar. Ang proseso ay nakakagulat na tahimik. Walang madulang komprontasyon, walang sigawan, walang mga pulis na nakatayo sa driveway, mga karton na kahon lang, mga rental truck, at ang mabigat na katahimikan na sumusunod sa masasamang desisyon. Nakahanap si Lolo Kiko ng maliit na apartment sa kabilang ibayo ng bayan. Sumunod si Lola Elena. Bagaman malinaw na hindi siya masaya dito. Noong umagang umalis sila, nanood ako mula sa bintana ng kusina, habang nagkakarga ang mga mover ng mga kasangkapan sa isang truck. Sa isang maikling sandali, naalala ko ang araw na dumating sila. Ang kumpiyansa, ang mga pagpapalagay, ang katiyakan na sila ay humahakbang sa isang hinaharap na kontrolado nila. Ngayon ang katiyakan na iyon ay nawala na. Sa lugar nito ay nakatayo ang realidad. Nagdala si Lolo Kiko ng mga kahon ng walang reklamo. Halos hindi tumingin si Lola Elena sa bahay. Bahagi ng akin ay umaasa na may sasabihin siyang matalim bago umalis. Isang huling insulto, isang huling pagtatangka na sisihin ang iba. Sa halip, sumakay lang siya sa passenger seat at isinara ang pinto. Umalis ang truck. At ganoon lang, wala na sila. Agad na naramdaman na iba ang bahay. Hindi mas malaki, mas magaan, sa paano man, na parang isang bagyo ang sa wakas ay humupa. Naglakad ako sa bawat kwarto ng hapong iyon. Ang sala, ang silid kainan, ang kusina. Bawat espasyo ay pakiramdam na pamilyar muli. Mapayapa. Akin. Natagpuan ko ang lampara na inilagay ni Lola Elena sa imbakan at ibinalik ito sa orihinal na pwesto nito. Pagkatapos ay inilipat ko ang nakapadrong litrato ng aking lola pabalik sa ibabaw ng fireplace. Ang maliliit na aksyon ay nagdala sa akin ng higit na kasiyahan kaysa sa inaasahan ko. Hindi dahil sila ay mga gawa ng paghihiganti, kundi dahil sila ay mga gawa ng pagpapanumbalik. Sa sumunod na ilang linggo,
Nagpatuloy si Jomar sa paghahanda para sa kanyang sariling paglipat. Ang proseso ng diborsyo ay nanatiling kapansin-pansing tapat. Walang malalaking pagtatalo, walang nakatagong mga ari-arian, walang legal na drama. Ang mga katotohanan ay sadyang masyadong malinaw. Sa bandang huli, kahit si Jomar ay tumigil na sa paglaban sa kanila. Isang gabi mga isang buwan bago ang petsa ng kanyang pag-alis, kumatok siya sa pinto ng aking opisina. Nagsusuri ako ng mga schedule ng proyekto nang pumasok siya. Mayroon ka bang isang minuto? Tumingala ako. Maingat siyang umupo na parang pumapasok sa isang lugar kung saan hindi na siya kabilang. Sa maraming paraan, hindi na nga. Sa loob ng ilang segundo, nakatitig siya sa sahig. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ikakasal na si Camille. Nagulat ako doon. Hindi dahil may pakialam ako, kundi dahil nangyari ito nang napakabilis. Kailan? Sa susunod na tagsibol. Tumango ako. Tumawa ng tahimik si Jomar. Ang tunog ay nagdala ng higit na kalungkutan kaysa sa kapaitan. Siguro mabilis siyang naka-move on. Isinaalang-alang ko ang pahayag pagkatapos ay sumagot ng tapat. Siguro hindi siya kailanman naging kung nasaan siya sa inaakala mo. Tumingala siya, nagkatagpo ang aming mga mata. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, walang pagtatanggol sa kanyang ekspresyon, pang-unawa lang. Siguro tama ka. Doon nagtapos ang pag-uusap. Simple, walang pangyayari, ngunit sa paano man ay makabuluhan. Dahil si Jomar, ay sa wakas, ay nagsisimula ng makita ang mga tao kung sino sila sa halip, na kung ano ang gusto niyang maging sila. Isang buwan ang lumipas. Umalis siya. Inaasahan ko na ang araw ay magiging matagumpay. Sa halip, pakiramdam ko ay kakaibang tahimik. Ang pagsasara ay bihirang dumating na may mga paputok. Mas madalas, dumarating ito na may dalang karton na kahon. Habang nawawala ang huling truck sa kalsada, tumayo akong mag-isa sa driveway. 9 na taon. 9 na taon na nabawasan sa mga papeles, mga truck ng paglipat, at mga alaala. Ang ilan ay mabuti, ang ilan ay masakit. Lahat ay tapos na. Hindi ako magpapanggap na wala akong naramdaman. Sa kabila ng lahat, naging bahagi si Jomar ng buhay ko sa loob ng halos isang dekada. Minahal ko siya. Tunay ko siyang minahal. Ang pagtataksil ay masakit tiyak dahil ang pag-ibig ay naging totoo, ngunit hindi sapat ang pag-ibig lamang. Kung walang respeto, ang pag-ibig sa bandang huli ay nagiging pagkahapo. Kung walang tiwala, ang pag-ibig sa bandang huli ay nagiging takot. Kung walang pananagutan, ang pag-ibig sa bandang huli ay nagiging pahintulot para sa masamang pag-uugali. Sa wakas ay naunawaan ko iyon at ang pag-unawa ay nagdala ng kapayapaan. Ang mga sumunod na buwan ay naging ilan sa mga pinakamalusog sa aking pang-adultong buhay. Inayos ko ang guest room at ginawa itong lugar ng pagbabasa. Nagtanim ako ng mga bulaklak sa likod bahay. Sumali ako sa isang lokal na voluntaryong organisasyon na tumutulong sa mga kababaihan na mag-navigate sa mga hamon sa pananalapi at legal pagkatapos ng diborsyo. Ang karanasang iyon ay nagpabago sa akin nang higit sa inaasahan ko. Bawat linggo ay nakikilala ko ang mga taong may dalang mga kwento na kapansin-pansing katulad ng sa akin. Iba't ibang pangalan, iba't ibang lungsod, iba't ibang pangyayari. Gayunpaman, ang parehong pangunahing aral ay lumitaw ng paulit-ulit. Masyadong maraming mabubuting tao ang nagkakamali sa pagtitiis bilang lakas. Masyadong maraming mababait na tao ang nagpaparaya sa pag-uugali na hindi nila dapat tanggapin. Masyadong maraming matatapat na tao ang naniniwala na ang pagtatakda ng mga hangganan ay ginagawa silang makasarili. Hindi. Minsan ang mga hangganan ay ang pinakamapagmahal na bagay na maaaring likhain ng isang tao para sa kanilang sarili at para sa iba. Mga 6 na buwan matapos ma-finalize ang diborsyo, nakatanggap ako ng hindi inaasahang text. Clara, pwede ba tayong magkita para magkape? Nakatitig ako sa mensahe ng matagal na sandali. Pagkatapos ay pumayag ako. Hindi dahil gusto ko ng pakikipagkasundo, kundi dahil naramdaman kong handa na ako. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop sa downtown sa isang malamig na hapon ng Oktubre. Iba ang itsura ni Jomar. Hindi pisikal, emosyonal. Nawala ang kayabangan. Nawala ang katiyakan. Ang buhay ay nagpakinis ng ilang matatalim na gilid.
Makalipas ang ilang minuto ng maliit na pag-uusap, ibinaba niya ang kanyang tasa ng kape. May utang akong apology sa iyo. Naghintay ako. Ang isang tunay na paghingi ng tawad ay iba ang tunog sa isang madiskarteng isa. Maririnig mo ang pagkakaiba halos agad-agad. Huminga si Jomar. Kinumbinsi ko ang sarili ko na dahil matiyaga ka, palagi kang mananatili. Isa pang paghinto. Tinatrato ko ang iyong kabaitan bilang kahinaan. Ayan na, ang katotohanan. Hindi makintab, hindi ensayado, katotohanan lang. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa bintana. Patuloy akong naghihintay sa ibang tao na pasayahin ako. Umiling siya, at muntik ko nang sirain ang lahat dahil dito. Sa unang pagkakataon mula noong aming paghihiwalay, naniwala ako sa kanya, hindi dahil may gusto siya, kundi dahil wala. Walang kahilingan, walang manipulasyon, walang nakatagong agenda, pananagutan lang. Ang uri na dumarating, pagkatapos nagawa na ng mga kahihinatnan ang kanilang trabaho. Nang matapos siyang magsalita, ngumiti ako ng marahan. Pinapatawad kita. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay idinagdag ko ang bahagi na pinakamahalaga, ngunit ang pagpapatawad ay hindi nagbubura ng mga kahihinatnan. Dahan-dahang tumango si Jomar. Alam ko. At sa tingin ko ay talagang alam niya. Nag-usap kami ng isa pang 20 minuto bago magpaalam. Nang maglakad ako pabalik sa aking sasakyan, pakiramdam ko ay nakakagulat na magaan. Ang pagpapatawad, natuklasan ko, ay hindi isang bagay na ibinibigay mo sa ibang tao. Ito ay isang bagay na ibinibigay mo sa iyong sarili. Pinapayagan ka nitong tumigil sa pagdadala ng bigat na hindi na nauukol sa iyo. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa aking beranda sa likod habang nawawala ang araw sa likod ng mga bundok. Malamig ang hangin. Tahimik ang subdivision. Isang banayad na simoy ng hangin ang gumalaw sa mga puno. Ang bahay ay nakatayo, nang eksakto kung saan ito palagi. Ngunit hindi na ako ang parehong babae na minsan ay nakaupo dito, na nagtataka kung mahalaga ba ang kanyang boses. Mas alam ko na ngayon. Ang pinakadakilang paghihiganti ay hindi ang pagkuha ng lahat mula kay Jomar. Ang pinakadakilang paghihiganti ay ang pagtanggi na hayaan siyang kumuha ng iba pa mula sa akin. Hindi ang aking tahanan, hindi ang aking dignidad, hindi ang aking hinaharap. At tiyak na hindi ang aking pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. Kung may isang aral na itinuro sa akin ng karanasang ito, yon. Kapag may nagsabi sa iyo na hindi mahalaga ang opinyon mo, paniwalaan mo ang ibinubunyag nila tungkol sa kanilang sarili, hindi tungkol sa iyo. Ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay pinahahalagahan ang iyong boses. Iginagalang nila ang iyong mga hangganan. Hindi nila pinagkakamalan ang iyong kabaitan bilang pahintulot na saktan ka. At kung gagawin nila, sa bandang huli ang buhay, ay may paraan ng pagtuturo ng mga aral na walang argumento ang makakagawa. Minsan ang hustisya ay hindi dumarating sa pamamagitan ng galit. Minsan dumarating ito sa pamamagitan ng katotohanan. At ang katotohanan ay sapat na malakas. Kung ang kwentong ito ay umalingaunggaw sa iyo, gustong-gusto kong marinig ang iyong mga saloobin. Naranasan mo na ba ang isang sandali kung kailan minaliit ka ng isang tao para lang malaman na mali sila? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento. At kung nasiyahan ka sa mga kwento tungkol sa katatagan, pananagutan, at pagtagumpay sa pagtataksil, huwag kalimutang mag-subscribe at sumali sa amin para sa susunod.